Naghahanap ako ng pagmamahal sa ibang lalaki kasi hindi na ako pinapansin ng asawa ko. Dear Ate Lai, pakitago mo na lang ako sa pangalang Leia. 31 years old po ako and I want to share something po dito sa page nyo. At sana ay wag nyo akong husgahan dahil sa nagawa ko. Simula bata pa lang ako, ang pangarap ko lang talaga ay magkaroon ng sariling pamilya. Yung tipong simpleng buhay lang, basta buo at masaya. At nung nakilala ko si Mark, akala ko siya na talaga yung para sa akin. Maayos ang trabaho niya, mabait sa pamilya ko, at ramdam ko naman yung pagmamahal niya noong una. Kaya nung nagpakasal kami, punong-puno ako ng pag-asa na magiging masaya ang pagsasama namin. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napansin na nagbabago siya. Noong una, sweet at maalaga siya, lagi akong ginugulat ng mga simpleng regalo, at ramdam ko yung lambing niya. Pero paglipas ng ilang taon, lalo na nung nagkaanak kami, parang lumayo na siya. Lagi siyang pagod galing trabaho, tapos puro cellphone at kaibigan ang inuuna niya. Kapag nasa bahay siya, parang wala din, kasi hindi naman niya ako pinapansin. Dumating sa point na parang invisible na ako sa kanya. Kahit anong effort ko mag-ayos, magluto ng paborito niyang pagkain, maging supportive sa lahat ng ginagawa niya, wala. Hindi na niya ako niyayakap, hindi na siya sweet at ang masakit, kahit sa kama parang wala na siyang gana. Doon nagsimula yung lungkot at puwang sa puso ko. Hanggang isang araw, may nakilala ako sa isang reunion. Tropa siya ng pinsan ko, gwapo, maalaga, at ang pinaka nagustuhan ko, marunong makinig. Doon ko naramdaman na babae ulit ako yung tipong may halaga, na pinapansin, na iniintindi. At dahil mahina ako, nagpadala ako. Una, simpleng chat lang, kumustahan, hanggang sa naging araw-araw. Hindi ko namalayan, nahulog na pala ako. Nagkaroon kami ng relasyon na lihim. Alam ko mali, alam ko kasalanan, pero sa mga oras na wala ang asawa ko, siya yung nandun. Siya yung nagbibigay ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Alam kong mali, pero nung mga panahong yun lang ang bumubuhay sa akin. Pero hindi rin tumagal ang sikreto. May nakapansin, may nakarinig, at kalaunan, nalaman din ng asawa ko. Galit na galit siya, halos wasakin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung kahihiyan at pagkakamali ko. Pero sa totoo lang, Ate Mitch, hindi lang galit ang nakita ko sa kanya, nakita ko din yung sakit, yung lungkot. At dun ko na-realize na kahit pala hindi niya ako pinapakita, mahal niya pa rin ako sa paraang hindi ko maintindihan. Ngayon, magulo ang isip ko. Nagsisisi ako sa nagawa ko, pero aminado din ako na naging parte ako ng pagkukulang. Oo, mali ako dahil naghahanap ako ng init at atensyon sa iba, pero mali din siya kasi pinabayaan niya ako. Kaya heto ako ngayon, humihingi ng payo. Karapat-dapat pa ba akong patawarin at bigyan ng isa pang chance? O baka naman ako na ang dapat sumuko at mag-move on? Hanggang dito na lang po, maraming salamat.